Hey mga brods, mabigat-bigat na balita nga po ito para kay The Beast, Calvin Abueva, dahil nga sa nilabas na rumor po na ito po ni Mr. Snow Badwa na kung saan ito pong picture na ito pong si Mr. Beast ang kanyang hat or sombrero, tapos ito namang si Mr. Bean or si Arvin Tolentino. Mga kabrods, ito ba ay trade swap na? Kasi nga ito pong si Calvin The Beast Abueva mga kabrods, syempre alam naman natin ang dami niyang nilabag talaga na rules doon po sa ating finals against SMB. Mga kabrods, yun mga gestures niya or personal na naaway dito po kay Coach George Gallen at pag-asar pa doon mismo sa pagharap sa kanya sa camera, which is ang daming nanonood na media, ang daming nanonood ng mga bata, ang daming nanonood ng fans, families ng SMB. Tapos yun yung mga ginagawa ni The Beast Calvin Abueva. Pati nga ito pong asawa ni Mo Tautua mga kabrods, nadamay pa. Tapos ang dami ng mga rason ni The Beast Calvin Abueva. So alam ko nga magiging lesson ito kay Calvin The Beast Abueva, dahil ito nga may mga trades na nagaganap na ngayon dahil gusto nga siyang alisin ni Boss Al Francis Chua at ibalik si Arvin Tolentino, hindi man sa Barangay Nabra San Miguel pero sa Magnolia Hotshots na. Para sa akin mga brods, di hamak naman talaga na may maitutulong ito pong si Arvin Tolentino mga kabrods doon po sa puntusan, sa scoring ability. Pero pagdating naman sa depensa, kay Calvin Abueva pa rin ako mga kabrods. Pero ito pong si Arvin Tolentino kasi may shooting ito, which is ito ang isa sa mga gusto ng Magnolia Hotshots, at walang attitude. Medyo bad attitude ulit ito pong si Calvin Abueva, which is di ba nga dati naban pa nga ito sa PBA, pero yun nga napabalik ulit. Tapos kinausap ito ni Kome kung gagawin niya ulit, ibaban niya ulit ito sa PBA. Pero ito na naman si Calvin Abueva, nag-aalboroto na naman mga kabrods dito po sa kanyang mga ginagawa dito sa ating finals. Kaya nga mga bros, medyo mahihirapan si The Beast Abueva. Kaya tapos hindi pa niya naipakampiyon ang Magnolia at natalo sila kontra SMB. Medyo yun nga, mababa na ang kanyang image dito sa Magnolia Hotshots mga kabrods. Dahil imbis na nakatulong si Abueva, which is yung kanyang ginagawa, 5 points per game lang sa finals, mga kabrods, natalo pa. Tapos dinagdagan pa ni Abueva ng mga ganitong away kontra SMB. So sabi nga nila kailangan maging formal ni The Beast. Pero ito mga brods, meron po tayong plano. Ito pong SMB, so balak nga din ni Boss Al Francis Chua na i-preserve ito pong talent ni Calvin Abueva, which is hindi nga nila ito aalisin pa rin sa pudar ng SMC management dahil syempre kawawa rin si The Beast kung aalisin mo tapos bababa ang kanyang sahod, which is ang dami rin netong anak o yung pamilya ni Calvin Abueva. Kaya ililipat na lang nila ito sa SMB mga kabrods. Alam ko malabo mga brods na mailipat siya sa SMB, pero ito ang chance or last chance ni Calvin Abueva na patunayan sa SMC company na magbabago siya at maibabalik niya ang kanyang good attitude nung Alaska days niya. Pero dito naman sa SMB management, dahil yun nga bali-balita nga ang SMB ang isa sa tatlong kupunan ng sister team ng SMC management na sila ang kayang magbago ng attitude mga brods. Syempre ang kaganda rin kasi ng mga coaching staff dito, talagang parang tatay-tatayan mo na rin talaga sila. Kaya si Abueva imbis na ma-trade sa Northport Batam, pero why not sa SMB at ma-preserve pa ang isang The Beast Calvin Abueva sa SMC management. Pero ang tanong, papayag ba ang SMB team na mapunta si Abueva sa kanila? Mababago ba nila si The Beast? So comment mo na ang opinion mo dito mga bros at isa natin yan. Po sa Barangay Nabra San Miguel page, ito po bang si Jeremiah Gray ay iti-trade na ba dito kay Bobby Ray Parks Jr.? Dahil ayon din sa reports din natin na yun nga tinutukoy din nila ito pong si Jeremiah Gray na ma-trade dito kay Bobby Ray Parks Jr. So medyo mapapaisip tayo dito mga bros dahil ito pang si Ray Parks ay kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League sa Nagoya Diamond Dolphins. Pero alam nyo ba na isa sa mga gusto rin kunin sana ni Coach Tim Cone ngayong FIBA Asia Cup Qualifiers versus Hong Kong ay ito pong si Bobby Ray Parks Jr. sa pool. So isa nga ito sa mga option niya dahil alam niya na ito pong si Parks ay talagang gustong gusto rin niyang maging
coach, ito pong si Coach Tim Cone. At yun nga, kapag gusto mo yung coach, syempre mga broads, mas magiging komportable ka sa laro at mailalabas ni Parks ang kanyang potential. Dahil diba, dito kay Coach Chot Reyes, medyo ilang siya dahil MVP team ito pong si Coach Chot. And alam nyo naman yung issue ni Parks dati dyan. Pero pag dito na ay hawak na ito ng SMC Group, mas gugustuhin na dito ni Parks. Ang kaso nga lang, nagbawas na ito pong si Coach Tim Cone ng mga pool. Kaya nga, sakto-saktuhan lang dahil syempre, aasa yung mga ibang players dahil kapag ito ay hindi napili at doon na kapag ikakat na or 12 players na lang ang maiiwan, so magtatampo yung iba. Kaya maganda rin ang ginawa dito po ni Coach Tim. Pero ito pong si Parks ay isa nga ito sa mga dapat kukunin din ni Coach Tim Cone. Yun nga, or baka kapalit din sana ito ni Chris Newsome sana if ever mang hindi available si Newsome. Pero loyal din si Newsome kay Coach Tim. Kaya ito na, ito pong si Parks naman ang isa sa mga gusto rin po ni Coach Tim Cone mga kabrods. Dahil syempre hindi pa na nga ito nakakapaglaro rin sa PBA. Gustong-gusto na niya dito sa Barangay Nabla San Miguel. Kung tutusin nga, kung hindi ito inofera ng Japan B-League, kukunin din sana ito ng Ginebra. Tapos yung rights niya doon sa TNT Tropang Giga kung saan yung time na hindi ito pinapabalik pa ng TNT at naban din si Parks dito sa PBA. Yung time na nagkakagulo-gulo na, ito pong TNT Management and Bobby Ray Parks Jr. team. Kaya nga ito pong si Parks naman ngayon ay gusto nga itong kunin na ng Ginebra. At pero iti-trade naman nila ito pong si Jeremiah Gray na injured ngayon mga kabrods doon sa TNT Tropang Giga dahil nandun nga yung rights pa rin ni Parks. So para sa akin mga brods kung ito pong TNT Tropang Giga, isa rin ito sa mga nagpapalakas na team. Siguro nga hindi nila ititrade si Parks sa isang injured na player na Jeremiah Gray. So medyo malabo-labo nga kapag ganito yung mga reports din natin. Pero may possibility nga lang kung ito pong si Parks ay uuwi na dito sa PBA dahil sa as of now maganda-ganda ang kanyang lagay doon sa Japan B-League at maganda-ganda rin naman talaga ang bigayan doon. Kaya happy na happy rin si Parks doon. Ganda ng kanyang attitude na, good attitude na, yung kanyang pakikisama sa mga players, okay na rin din talaga. Kaya ito pong si Parks ay patuloy pa rin nag-i-improve ang laro dahil mataas talaga ang level ng competition doon sa Japan B-League compare mo dito sa PBA. Kaya diba, halos lahat ng B-League boys ang kinukuha kapag Gilas Pilipinas lineup na. Pero itong mga brods, ito pong si Parks, if ever man na may pagkakataon talaga na makuha ito ni na Coach Tim Cone, yun na, yung kapag babalik na siya dito sa PBA. At yun nga, syempre alam naman natin, madali na lang yan. Dahil si Parks gusto sa Ginebra. Ang Ginebra, if ever man, kung gustuhin din si Parks dahil malakas-lakas din na player, ito hindi rin basta-basta ang isang Bobby Ray Parks Jr. para ka rin may import sa iyong kuponan. Pero yun nga mga bros, mawawala nga lang ang isa sa mga asset or mga star player mo dyan para nga makuha rin ito po si Bobby Ray Parks Jr. Pero sa tingin nyo mga bros, if ever man maging totoo ito, dapat bang ma-trade ng Ginebra? Ito pong si Jeremiah Gray para kay Bobby Ray Parks Jr. So, syempre, medyo pabor na pabor ito sa Ginebra. Kailangan nga lang mag-add ang Ginebra ng mga future picks nila sa first round. So, komento mo lang opinion mo dito mga brods sa Bobby Ray Parks Jr. Ginebra bound na ba? Salamat po sa panonood mga brods. This is our related highlights on long. I'm out.